Kapag natutulog sa gabi, humihiga kayo sa inyong karaniwang posisyon at sinasabing, ang komportable. Tama po ba? Ngunit ang komportableng posisyong iyon ay tahimik na pumapatay sa inyong puso. Magandang araw po. Ako si Dr. Victor Pascual. Ako ay isang 75 taong gulang na doktor na nakapagligtas ng 3,000 pasyenteng may emergency na may kinalaman sa pagtulog sa loob ng 40 taon. Naranasan niyo na bang magising sa madaling araw na masikip ang dibdib o naninigas ang leeg at balikat? Hindi po iyan dahil sa katandaan. May 90% posibilidad na ito ay dahil sa inyong posisyon sa pagtulog. Si Lolo Pedro Reyes, 72 anyos, mula sa Cebu ay isinugod sa emergency room ng 3 a.m. dahil sa atake sa puso. Sabi niya, natulog lang naman ako tulad ng dati. Matapos niyang baguhin ang kanyang posisyon sa pagtulog sa iisang paraan na itinuro ko, 1 buwan lang ang lumipas sa edad na 70 sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakatapos siya ng isang marathon. Itinigil na rin niya ang kanyang gamot sa high blood na 20 taon na niyang iniinom. At nang bumisita siya pagkatapos ng 1 taon, ipinagmalaki niyang ang kanyang gastusin sa ospital kada taon ay bumaba mula 400,000 hanggang 10 na lamang. Merong 5 posisyon sa pagtulog na hindi dapat gawin paglampas ng edad 60. Sigurado akong ginagawa niyo rin ang isa sa mga ito. Ngunit ang pinakapanganib ay ang posisyong ginagawa ng 97% ng mga tao. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo tulad ni Lolo Pedro Reyes, ang gastusin ninyo sa ospital na 40,000 ay bababa sa 10. Ngunit kung hindi ninyo ito tatapusin, hindi lamang kayo mawawalan ng hindi bababa sa 5,500 kada taon sa gastos sa ospital, kundi mamamatay rin kayo 10 taon ng mas maaga dahil sa pagtulog. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kunin ang impormasyong nagliligtas buhay sa pinakamabilis na paraan. Mag-iwan ng komento kung anong posisyon ang ginagamit ninyo sa pagtulog at panoorin hanggang sa dulo. Magsimula na po tayo. Posisyon tasa 5 pagtulog ng nakadapa. Meron po ba sa inyo na natutulog ng nakadapa? Iyong posisyon na nakalapat ang tiyan sa kama at nakabaling ang mukha sa gilid? Maaring komportable ito noong bata pa, ngunit paglampas ng edad 60, ito ay napakapanganib. Bakit po? Una, ang inyong leeg ay nananatiling nakapilipit sa isang direksyon. Nung bata pa kaya itong tiisin dahil matibay pa ang mga buto sa leeg. Ngunit sa pagtanda, humihina ang mga pagitan ng mga buto sa leeg. Kaya sa paggising sa umaga, masakit ang leeg at hindi maigalaw. Ang mas nakakatakot ay nagiging mahirap ang paghinga. Kapag nakadapa, naiipit ang dibdib kaya hindi makabuka ng maayos ang mga baga. Noong bata pa, ayos lang dahil maganda ang function ng baga, ngunit paglampas ng edad 70, bumababa ng halos 30% ang lung function. Sa ganitong sitwasyon kapag natulog, nang nakadapa, nagkukulang kayo sa oxygen buong gabi. Magkukwento ako tungkol sa isang pasyente na personal kong nakita. May isang lolo, si Lolo Jose Cruz, 68 anyos mula sa Davao. Naging ugali niya ang pagtulog nang nakadapa buong buhay niya. Ngunit isang madaling araw, bigla siyang nagising dahil hindi makahinga. Tanong niya, "Doktor, buong buhay ko naman akong ganito matulog, bakit biglang nagkaganito?" Nang suriin namin, napakababa pala ng kanyang oxygen level sa gabi. Dahil sa pagtulog ng nakadapa, nahirapan siyang huminga, kaya hindi nakakarating ng maayos ang oxygen sa kanyang utak. Kaya sinabihan ko si Lolo Jose Cruz na subukang baguhin ang kanyang posisyon. Noong una, sabi niya, paano ko babaguhin? Buong buhay ko na itong ginagawa. Ngunit nang ipaliwanag ko na buhay niya ang nakataya, sinikap niya. Ano ang naging resulta? Sa loob lamang ng 2 linggo, nawala ang kanyang paggising sa madaling araw dahil sa hirap sa paghinga.
Pagkatapos ng isang buwan, masaya niyang sinabi, Doktor, pagkatapos ng 20 taon, ngayon lang ako nakatulog ng ganito kahimbing. Mga kaibigan, ang pagtulog ng nakadapa ay posisyong para lang sa mga bata. Paglampas ng edad 60, mapanganib ito sa mga buto ng leeg at nagpapahirap sa paghinga. Ngunit panglima pa lang ito, ang ikaapat na posisyon ay mas nakakatakot. Lalo na, ang posisyong ipapaliwanag ko sa ikaapat sa unang tingin ay mukhang ligtas. Pero sa katotohanan ay nagdudulot ito ng matinding bigat sa puso. Ito marahil ang posisyong iniisip ninyong, ayos lang siguro ito. Ano kaya ang ikaapat na posisyon? Ginagawa nyo rin kaya ito? Posisyon talakwat, pagtulog ng nakatihaya. Ha? Bakit mapanganib ang pagtulog ng nakatihaya? Hindi ba't ito ang pinakatamang posisyon? Iyan siguro ang iniisip ninyo. Noong una, ganyan din ang aking akala. Ngunit paglampas ng edad 60, nag-iiba na ang lahat. Kapag natutulog ng nakatihaya ang dila at ang mga laman sa likod ng lalamunan, ay bumabagsak pa atras dahil sa gravity. Noong bata pa, matibay ang mga muscle sa leeg kaya nananatiling bukas ang daanan ng hangin. Ngunit sa pagtanda, humihina ang mga ito. Kaya kapag natutulog, kumikipot o bumabara ang daanan ng hangin, tinatawag itong sleep apnea. Ito ay isang nakakatakot na sakit kung saan humihinto ang paghinga ng higit sa 10 segundo habang natutulog. Hindi lang isang beses ito nangyayari, kundi 12 dosena at sa malalang kaso, daan-daang beses sa isang gabi. Sa bawat paghinto, hindi nakakarating ang oxygen sa utak. Magbibigay ako ng isang tunay na kaso. May isang lola, si Lola Maria Santos, 71 anyos, mula sa Cavite. Buong buhay niya, inakala niyang ang pagtulog ng nakatihaya ang tamang posisyon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, lagi siyang nagiging makakalimutin at inaantok sa umaga. Tanong niya, Doktor, 8 oras naman akong natutulog sa gabi, bakit pagod na pagod ako? Nang suriin namin lumabas na humihinto ang kanyang paghinga ng 45 beses kada oras sa gabi. Ibig sabihin sa loob ng 8 oras na tulog, 360 beses huminto ang kanyang paghinga. Ano ang mas nakakatakot? Sa bawat paghinto ng paghinga, bumibilis ang tibok ng puso. Dahil kulang sa oxygen, sinusubukan ng puso na magtrabaho ng mas maigi. Dahil dito tumataas ang presyon ng dugo at nabibigatan ng puso. Kung paulit-ulit itong nangyayari, gabi-gabi ang panganib ng atake sa puso o stroke ay tumataas ng 3 beses. Itinuro ko kay Lola Maria Santos ang paraan ng pagtulog ng nakatagilid. Nung una, sabi niya, paano ko babaguhin? Buong buhay akong nakatihaya matulog. Ngunit nang ipaliwanag kong buhay niya ang nakataya, sinikap niya. Ang resulta ay kamangha-mangha. Sa loob ng 3 linggo, nawala ang sintomas ng pagkaantok niya sa umaga. Pagkatapos ng 1 buwan, masaya niyang sinabi, Doktor, hindi ko na matandaan kung kailan huling naging ganito, kalinaw ang isip ko. Ang bilang ng paghinto ng kanyang paghinga ay bumaba sa mas mababa sa 5 beses kada oras. Mga kaibigan, ang pagtulog ng nakatihaya ay ligtas lamang noong bata pa. Paglampas ng edad 60, sa halip ay binabara nito ang daanan ng hangin na naglalagay sa panganib sa utak at puso. Ngunit kung ganito nakalala, ang pang-apat, ang pangatlo ay talagang seryoso. Lalo na ang pangatlong posisyon, maraming tao ang nag-aakalang, ayos lang siguro ito, ngunit sa katotohanan, ito ay isang nakakatakot na posisyon na direktang sumisira sa puso. Ano kaya ang pangatlong posisyon? Baka ito rin ang posisyon ninyo sa pagtulog gabi-gabi. Posisyon 3, pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa. Bakit masama ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa? Akala ko pa nga maganda ito. Siguro ay nagtataka kayo. Maaaring ayos lang ito nung bata pa, ngunit paglampas ng edad 60, ito ay napakapanganib. Kapag nakahiga sa kaliwang bahagi, ang puso ay kumikiling patungo sa kaliwang tadyang at naiipit. Ang ating puso ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib. At kapag humihiga tayo sa kaliwa, ang buong puso ay bumabagsak pababa at naiipit dahil sa bigat nito.
Noong bata pa, malakas ang mga muscle ng puso, kaya kinakaya nito ang ganitong presyon. Ngunit sa pagtanda, humihina rin ang mga muscle ng puso at tumitigas ang mga ugat. Ang mas malaking problema ay ang sikmura. Ang ating sikmura ay nasa kaliwa rin. Kapag nakahiga sa kaliwa ang acid at pagkain sa loob ng sikmura, ay mas madaling umaakyat patungo sa esophagus dahil sa gravity. Noong bata pa, matibay ang muscle sa pagitan ng sikmura at esophagus, kaya napipigilan ito. Ngunit sa pagtanda, humihina ang muscle na ito, kaya buong gabi umaakyat ang acid sa esophagus. Nagdudulot ito ng pananakit ng dibdib, heartburn, pananakit ng lalamunan, at paggising sa madaling araw dahil sa pag-ubo. Kung malala na susugatan ng esophagus at nagkakaroon ng esophagitis at sa kalaunan may panganib na magkaroon ng esophageal cancer, magbibigay ako ng isang tunay na kaso. Ito ang kwento ni Lolo Antonio Garcia, 69 anyos mula sa Pampanga. Buong buhay niya, sinabi niyang komportable siyang matulog nang nakatagilid sa kaliwa. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng dibdib at pag-akyat ng maasim na likido sa madaling araw, kaya lagi siyang nagigising. Nag-aalala siyang nagtanong, "Doktor, hindi naman masama ang tiyan ko, bakit laging umaakyat ang acid?" Nang isinagawa ang endoscopy, ang ibabang bahagi ng kanyang esophagus ay namumula at may sugat. Nasira ang kanyang esophagus dahil sa patuloy na pag-akyat ng acid. Nang suriin din ang kanyang ECG, lumabas na paminsan-minsan ay nagkakaroon din siya ng arrhythmia sa gabi. Ito ay problema na lumitaw dahil sa pagod ng puso habang naiipit buong gabi. Itinuro ko kay Lolo Antonio Garcia ang paraan ng pagtulog ng nakatagilid sa kanan. Sabi niya, paano ko babaguhin? Buong buhay akong nakatagilid sa kaliwa. Ngunit nang ipaliwanag kong ito ay para protektahan ang kanyang puso at esophagus, nagsikap siyang mabuti, isang manghang pagbabago ang naganap. Sa loob lamang ng isang linggo, nabawasan ang pag-akyat ng acid sa madaling araw. Pagkatapos ng 3 linggo, tuluyan nang nawala ang sintomas ng pananakit ng dibdib. Nagtataka niyang sinabi, "Doktor, dahil lang po ba talaga ito sa posisyon? Hindi ko na kailangang inumin ang gamot ko sa sikmura na 15 taon ko nang iniinom." Mga kaibigan, ng pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ay isang masamang posisyon na sabay na nagpapahirap sa puso at sikmura. Lalo na paglampas ng edad 60, dapat itong iwasan. Ngunit kung ganito na ang pangatlo, ang pangalawa at una, ay talagang hindi ka panipaniwala. Lalo na ang pangalawa, ito ay isang posisyon na ginagawa ng maraming tao. At kapag nalaman ninyo, gugustuhin ninyong baguhin ito agad-agad ngayong gabi. Sabihin nyo sa comments, nakatulog ba kayo ng nakatagilid sa kaliwa hanggang ngayon? At ano kaya ang ikalawang posisyon? Posisyon dato. Pagtulog na gumagamit ng mataas na unan. Komportable naman ang mataas na unan, bakit mapanganib? Siguro ay nagtataka kayo. Sa totoo lang, nung bata pa, hindi ito malaking problema. Ngunit paglampas ng edad 60, ito ay napakapanganib. Kapag gumagamit ng mataas na unan ng leeg, ay yumuyuko pasulong na nagiging sanhi ng hindi natural na pagkakabaluktot ng mga buto sa leeg. Dahil dito naiipit ang mga ugat na dumadaloy sa likod ng leeg. Lalo na ang mga ugat na papunta sa utak ay naiipit, kaya hindi nakakarating ng maayos ang oxygen at nutrisyon sa utak. Nung bata pa, nababanat pa ang mga ugat at maganda ang presyon ng dugo, kaya kinakaya nito ang ganitong presyon. Ngunit sa pagtanda, tumitigas ang mga ugat at tumataas ang presyon ng dugo. Sa ganitong sitwasyon, ano ang mangyayari kung maiipit pa ang mga ugat sa leeg? Ang panganib ng stroke ay tumataas ng 3 beses. Lalo na sa pagitan ng 2 a.m. at 6 a.m., ito ang pinakapanganib na oras. At kung matutulog kayo na may mataas na unan sa oras na ito, maaaring bumara o pumutok ang ugat sa utak. Ang isa pang problema ay ang mga buto sa leeg. Kung ang leeg ay patuloy na nakayuko pasulong dahil sa mataas na unan, naiipit ang mga disc sa pagitan ng mga buto sa leeg. Noong bata pa, nababanat pa ang mga disc,
kaya ayos lang, ngunit sa pagtanda, tumitigas ang mga ito. Kaya sa pagising sa umaga, masakit ang leeg at nanlalambot hanggang sa balikat. Magbibigay ako ng isang tunay na kaso. Ito ang kwento ni Lola Teresita Lim, 73 anyos, mula sa Iloilo. Buong buhay niya, sinabi niyang komportable siyang matulog na may mataas na unan. 2 unan pa nga ang pinagpapatong niya sa kanyang kama. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at pagkalito sa umaga. At nagrereklamo rin siya sa sobrang sakit ng kanyang leeg at balikat. Nag-aalala siyang nagtanong, "Doktor, sapat naman ang tulog ko, bakit parang lito ang ulo ko?" Nang kunan siya ng brain MRI, lumabas na bumaba ng malaki ang daloy ng dugo sa kanyang utak. Nang suriin din ang kanyang mga ugat sa leeg gamit ang ultrasound, nakitang naiipit ang mga ugat sa likod ng kanyang leeg, kaya nabawasan ng kalahati ang kung magpapatuloy ito, may malaking panganib na may stroke siya. Ang kanyang cervical disc ay malubharing naiipit at nakakaapekto na sa mga nerve. Sinabihan ko si Lola Teresita Lim na subukang gumamit ng mas mababang unan. Sabi niya, "Paano ko babaguhin? Buong buhay akong gumagamit ng mataas na unan. Mukhang hindi ako magiging komportable." Ngunit nang ipaliwanag kong ito, ay para maiwasan ang stroke, sinikap niya. Ang resulta ay kamangha-mangha. Sa loob lamang ng 1 linggo, nabawasan ang sintomas ng pagkalito niya sa umaga. Pagkatapos ng 3 linggo, malaki ang ibinuti ng sakit sa kanyang leeg at balikat. Masaya niyang sinabi, "Doktor, nakakagulat na dahil lang pala ito sa unan." Hindi ko na matandaan kung kailan huling naging ganito kalinaw ang isip ko. Mga kaibigan, ang mataas na unan ay isang nakakatakot na ugali na sabay na naglalagay sa panganib sa utak at mga buto sa leeg. Lalo na paglampas ng edad 60, dapat itong iwasan. Ngunit kung ganito na ang pangalawa, ang una ay talagang nakakagulat. Ang unang posisyon ay ginagawa ng 97% ng mga tao, at kapag nalaman ninyo, mapipilitan kayong baguhin ito agad-agad ngayong gabi dahil sa panganib nito. Ano kaya ang unang posisyon? Ano ang posisyong iyon na siguradong ginagawa ninyo? Posisyon tema 1. Pagtulog ng tuwid ang mga binti. Bakit mapanganib ang pagtulog ng tuwid ang mga binti? Hindi ba't ito ang pinaka-natural na posisyon? Sigurado akong magugulat kayo. Nung una, ganyan din ang aking akala. Ngunit paglampas ng edad 60 ang posisyong ito, ang pinakapanganib kapag natutulog ng tuwid ang mga binti, ang mga buto sa baywang lumbar spine, ay labis na kumukurbang paatras. Nung bata pa, matibay ang mga muscle sa baywang, kaya kayang suportahan ang posisyong ito. Ngunit sa pagtanda, humihina ang mga muscle sa baywang at numinipis ang mga disc sa pagitan ng mga buto. Dahil dito nagkikiskisan ang mga buto sa baywang at naiipit ang mga nerve. Lalo na kung ang mga nerve na papunta sa mga binti ang maiipit, manlalambot ang mga binti, at sa malalang kaso, maaari pa itong magdulot ng paralysis. Kung matutulog kayo sa ganitong posisyon buong gabi, mas lalong maiipit ang lumbar disc at may panganib pa itong pumutok. Ang mas malaking problema ay ang sirkulasyon ng dugo. Kapag tuwid ang mga binti, ang mga ugat sa likod ng binti ay nababanat, kaya nahihirapang bumalik ang dugo sa puso. Lalo na sa mga matatanda na mahina ang mga muscle, sa binti maaring mamuo ang dugo sa mga binti at magdulot ng blood clot thrombosis. Kung ang blood clot na ito ay mapunta sa puso o utak, magdudulot ito ng atake sa puso o stroke. Magbibigay ako ng isang tunay na kaso. Ito ang kwento ni Lolo Ricardo de la Cruz, 76 anyos, mula sa Palawan. Buong buhay niya sinabi niyang masarap sa pakiramdam ang matulog ng tuwid ang mga binti. Ganyan na raw siya matulog mula pa nung nasa military siya. Ngunit sa mga nakaraang taon, sobrang sakit na ng kanyang baywang at lagi na ring nanlalambot ang kanyang mga binti. Lalo na sa pagbangon sa umaga, sobrang sakit daw ng kanyang baywang, kaya kailangan pa niyang maghintay ng matagal bago ito maiunat. Nagrereklamo siya, "Doktor, buong buhay akong nag-eehersisyo at malusog. Bakit sobrang sakit ng baywang ko
nang kunan siya ng lumbar, MRI, lumabas na 3 sa kanyang lumbar discs ay malubhang naiipit. Nang suriin din ang mga ugat sa kanyang binti nakita, ang ilang maliliit na blood clots sa kanyang binti. Kung magpapatuloy ito, talagang may panganib na pumutok ang kanyang lumbar disc at kailanganin siyang operahan. Kung lalaki pa ang mga blood clots, may panganib na mapunta ito sa kanyang puso o utak. Itinuro ko kay Lolo Ricardo de la Cruz ang paraan ng pagtulog ng bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod. Maglalagay ng unan sa pagitan ng mga binti at bahagyang ibabaluktot ang mga tuhod. Sabi niya, paano ko babaguhin? 76 na taon akong natutulog ng tuwid ang mga binti. Ngunit nang ipaliwanag kong ito, ay para maiwasan ang operasyon sa baywang, nagsikap siyang mabuti. Ang resulta ay parang isang himala. Sa loob ng 2 linggo, nabawasan ng kalahati ang sakit sa kanyang baywang sa pagbangon sa umaga. Pagkatapos ng 1 buwan, halos nawala na rin ang panlalambot ng kanyang mga binti. Umiiyak pa niyang sinabi, Doktor, dahil lang po ba talaga ito sa posisyon? Handa na akong magpa-opera sa baywang, pero sa pagbago lang ng posisyon, ganito na ang iginanda. Mga kaibigan, ang pagtulog ng tuwid ang mga binti ang pinakapanganib na posisyon na sabay na sumisira sa baywang at sa mga ugat sa binti. Ginagawa ito ng 97% ng mga tao, ngunit paglampas ng edad tingsibo, dapat itong iwasan. Ngayon narito na ang pinakamahalagang tanong. Kung gayon, anong posisyon ang dapat nating gamitin sa pagtulog para maging ligtas? Ano ang tamang posisyon sa pagtulog na nagpoprotekta sa buhay? Hanggang ngayon, tinalakay natin ang mga mapanganib na posisyon na hindi dapat gawin. Ngayon, ibibigay ko na ang pinakamahalagang sagot. Sa anong posisyon ba dapat matulog para maging ligtas at malusog? Ang sagot ay ito. Paghiga ng bahagyang nakatagilid sa kanan, natural na nakabaluktot ang mga tuhod at may maliit na unan sa pagitan ng mga binti. At ang unan para sa ulo ay dapat may tamang taas lamang para mapanatili ang natural na kurba ng leeg. Bakit ito ang pinakamagandang posisyon? Una, kapag nakahiga sa kanan ang puso ay nasa itaas, kaya hindi ito naiipit. Maiiwasan din ang acid reflux, kaya magiging komportable ang tiyan. Ikalawa, kapag nakabaluktot ang mga tuhod, napapanatili ng lumbar spine ang natural na S-curve nito. Mas nababawasan ang bigat sa baywang kumpara sa pagtulog ng tuwid ang mga binti. Ikatlo, kapag may unan sa pagitan ng mga binti, nagiging stable ang balakang at nagiging komportable ang mga ugat sa binti na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo. Ika-4, ang unan na may tamang taas ay nagpoprotekta sa mga buto sa leeg at hindi humahadlang sa daloy ng dugo papunta sa utak. Sa totoo lang, kamangha-mangha ang mga pagbabago sa mga taong nagbago sa posisyong ito. Ang nabanggit kong si Lolo Pedro Reyes, nakatapos pa ng marathon matapos baguhin ang kanyang posisyon. Si Lolo Jose Cruz, nawala ang hirap sa paghinga sa loob ng 2 linggo at si Lola Maria Santos, luminaw ang isip. Si Lolo Antonio Garcia ay nakatigil na sa pag-inom ng gamot sa sikmura at si Lola Teresita Lim ay bumuti ang daloy ng dugo sa utak. At si Lolo Ricardo de la Cruz ay naiwasan ng operasyon sa baywang. Ngunit ang mahalaga dito ay hindi lang ang simpleng pagbabago ng posisyon. Kailangan din ninyong baguhin ang inyong pag-iisip. Itapon ang pag-iisip na normal lang ang masaktan kapag matanda na. Itapon ang pagsuko na dahil sa katandaan kaya ako nagigising sa gabi. Sa isang maliit na pagbabago lamang, ang nalalabing buhay ninyo ay maaring magbago ng tuluyan. Sa loob ng 8 taon, napakarami ko nang nakitang matatanda. Alam nyo ba kung ano ang pagkakatulad ng mga taong malusog at nabuhay ng matagal? Sila ang mga taong nagsisikap na baguhin kahit ang maliliit na bagay. Ang pagbabago ng posisyon sa pagtulog ay isa sa mga maliliit na pagsisikap na iyon. Ngunit ang maliit na pagbabagong ito ang magpoprotekta sa inyong puso, sa inyong utak at magliligtas sa inyong baywang. Mga kaibigan, simulan nyo na ito ngayong gabi.
Maaring hindi ito komportable sa simula. Hindi madaling baguhin ang isang ugali na nakasanayan na habang buhay. Ngunit subukan ninyong tiisin kahit isang linggo lang. Siguradong mararamdaman ninyo ang pagbabago. At tandaan, ang matandang natutulog ng maayos ay nabubuhay ng mas matagal at mas malusog. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng pagtulog. Mararanasan nyo rin ang kapangyarihang yan. Ngunit hindi sapat ang tamang posisyon. Sa pagtulog lamang, upang mas mapabuti ang kalidad ng tulog at magkaroon ng malusog na pagtanda, may ilang mahalagang sikreto pa. Ano kaya ang mga sikretong iyon? Ang mga sikretong iyon ay ito: una, 2 oras bago matulog, huwag uminom ng alak. Paglampas ng edad 60, bumababa sa kalahati ang kakayahang mag-metabolize ng alcohol na nakakasagabal sa paghinga habang natutulog. Ikalawa, pagkatapos ng 8 p.m., bawasan ang pag-inom ng tubig. Kailangang bawasan ang dalas ng paggising para umihi sa gabi para makatulog ng mahimbing. Ikatlo, panatilihin ang temperatura ng silid tulugan sa 18 hanggang 20 degrees Celsius. Kung masyadong mainit o malamig na excite ang autonomic nervous system at nakakasagabal ito sa mahimbing na pagtulog, mga kaibigan, isang napakahalagang oras ang ating pinagsamahan ngayon. Tinalakay natin ang mga mapanganib na posisyon sa pagtulog na hindi dapat gawin paglampas ng edad 60 at ang tamang posisyon na nagpoprotekta sa buhay. Uulitin ko po para sa inyo: pagtulog ng nakadapa, pagtulog ng nakatihaya, pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa, paggamit ng mataas na unan at pagtulog ng tuwid ang mga binti. Ang 5 ito ay dapat ninyong iwasan. Sa halip humiga ng bahagyang nakatagilid sa kanan, ibaluktot ang mga tuhod, maglagay ng unan sa pagitan ng mga binti at gumamit ng unan na may tamang taas. Sa maliit na pagbabagong ito lamang, maiiwasan ninyo ang atake sa puso at stroke, makakatulog ng mahimbing at magigising ng may magandang pakiramdam sa umaga. At makakatipid pa kayo ng daan-daang libong piso sa gastos sa ospital kada taon. Tandaan, ang matandang natutulog ng maayos ay nabubuhay ng mas matagal at mas malusog. Simulan nyo na ito ngayong gabi. Ang nalalabing buhay ninyo ay magbabago ng tuluyan. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong pangkalusugan na ito mula sa Araw-Araw na Kalusugan, mangyaring pindutin ang subscribe at like buttons. Patuloy kaming magdadala ng mas maraming impormasyon para sa inyong malusog na pagtanda. At pakishare din po sa inyong pamilya at mga kaibigan. Sabay-sabay nating protektahan ang kalusugan ng mga mahal natin sa buhay. Sabihin nyo sa comments, anong posisyon ang gagamitin ninyo sa pagtulog simula ngayong gabi? Interesado po talaga akong malaman ang inyong pagbabago. Para sa malusog na pagtulog at malusog na bukas simulan ang isang bagong panimula ngayong gabi. Maraming salamat po.